teacher! So, ngayon naman sa video na ito, ituturo ko sa inyo ay ipapakita yung ating second summative test for science for grade 3 to grade 6 na nakabase sa ating most essential learning competency. So, pangalawa na itong example ng ating summative test for the first quarter. Muli, kasama ninyo si Teacher Beam. Bali, again, part nga ng ating grading system for this school year of 2020 to 2021 na nagkaroon ng pagbabago sa guidelines of grading. So, in a quarter, kailangan magkaroon tayo ng 4 written works like test na pwede natin ipagawa sa ating mga bata dahil magiging part yun ng grading system natin for this year. So, ngayon, dito, pangalawang summative test na. So, ito ay nakabase sa ating most essential learning competency pa rin. It will be depend of course kung ano yung modality na ginagamit ninyo, kung paano kayo magpapacilitate ng test tulad nito. So, kung online, pwede nyo din siyang gawin or i-facilitate through online, like yung mga Google Meet, pwede nating magbigay ng exam sa paraan na yon. So, kung wala namang access sa internet, pwede rin kayo mag-provide ng hard copy para sa mga estudyante ninyo. So, maganda na maging cover nito, of course, kung namimigay kayo ng module in a week, every 2 weeks, pwede kayo mag-facilitate na ng summative test para sa kanila. So, maganda ring way para mabigay ito kung meron naman silang internet, like kahit device tulad ng cellphone, kung wala mang computer, pwede nyo din gawin to sa pamamagitan ng Google Forms. So, madali lang yon na pwede nyo rin ma-send through Facebook or Messenger. Sasend nyo lang yung link at masasagutan nila. So, pwede kayong mag-set ng araw tulad ng ginagawa namin. Nagsiset kami sa school ng isang araw kung kailan magpapacilitate nung test like this summative test. So, gagawa kami, example, for grade 5 tulad ko, yung mga subject teacher, nag-a-assign kami kung anong subject yung gagawin naming test. Halimbawa, ako sa science. So, magsisend ako ng link para sa aming level. Nasasagutan ng bawat section. So, meron ako ditong video, makikita ninyo sa ating tutorial video, yung paggawa ng test gamit ang Google Forms. Kasi ito, madali, maiwasan natin yung direct contact sa mga estudyante or sa mga parents, rather, kapag nagbibigay tayo ng mga paperworks. So, dito, paperless din at through link lang na pwede nilang masagutan kahit data yung gamit nila sa naka-assign na araw. So, bago natin simulan itong video na ito, kung di ka pa nakasubscribe sa akin channel, please click subscribe at click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga latest video. At if ever na gusto mo rin magkaroon ng copy na ating second summative test for this video na naka-MS Word, pwede ka na rin mag-join sa aking FB page, Teacher Bean. Search mo lang sa Facebook at mag-join ka para ma-download mo yung copy ng ating summative test. Para sa ating unang grade level, we have for grade 3. Ito yung second summative test na aking halimbawa. So, ang cover ng test na ito ay yung nakabase sa ating MELT for like week 3 and 4. It's about yung changes in matter. Like, ang cover nito about melting, where they will describe what is the changes on the materials from solid naging liquid. Ito nga yung melting na process. And then yung liquid to solid naman na other process of or changes in matter na tinatawag natin freezing. Ito yung cover no test natin for grade 3 in science. So this is our sample of second summative test in science. First is for science grade 3. So ito yung halimbawa ng ating summative test. Each summative test ay binubuo ng 20 items. Ito yung pinaka-minimum based sa ating guidelines from the DepEd na nilabas regarding sa grading system ngayong taon. So, next naman is for grade 4, the second summative test in science. So, ang cover naman ng ating test for grade 4 is about yung describing the changes on the materials when we bend it, press, hammered, or cut. So, yan yung cover ng exam. At yung isang part din nung
competency is about yung changes on the materials kapag na-expose siya in different temperature. Like yung about heating and cooling. So, yan yung cover ng test natin for grade 4. So, again, for this test, pwede nyo silang i-revise kung meron kayong gustong i-add or baguhin. So, pwede nyo po siyang ma-download sa aking FB page. At pwede nyo siyang dagdagan or mag-add kayo depende na mga questions depende sa level nga or interest ng inyong learners. So this is our second summative test sample for grade level 4. So binubuo ulit siya ng 20 items. Okay, so with 3 parts of different type of test. Okay, next level is for grade 5. So, second summative test for grade 5 naman is about yung changes on materials kapag or yung mga pagbabago sa materials kapag merong application ng heat. Ano yung mga pagbabago, maging resulta. So, kasama yan. So, ang isa pa, part ng competency is about yung changes on the materials kapag may present or absence of oxygen, ano yung mababago, at yung effect ng changes sa materials in our environment. So ano ba, kung positive ba or nakakasama sa ating environment. Isa din yan, yung cover nung test natin for grade 5. Ito yung halimbawa ng ating summative test for grade 5, second summative test, first quarter pa din. So, dito binubuo pa rin siya ng 20 items with 3 parts of different activities. So, depende yan, of course, sa level ng inyong learner, pwede nyo ding i-edit. Last test is for grade 6. Again, for second summative test. So, sa grade 6 naman, ang cover ng ating test is about yung mga factors na nakakaapekto sa solubility ng materials. And the other is about yung characteristic ng mga mixture tulad na solutions, suspensions, and colloids. So, yan yung cover ng ating test for grade 6. So, kung meron kayo, ito kasi ang ginagawa din nating test ay based sa ating modules na galing sa DepEd na cover. Yung mga test o mga items na nakapaloob dito. So, kung nabigay nyo siya sa loob ng second week, yung mga topics na to, pwede nyo nang i-facilitate itong ating test na ginawa ko. So, again, pwede nyo pa rin siyang i-edit depende nga sa nabigay yung modules din sa inyong bata at depende sa interest ng inyong estudyante or level. Ito yung sample ng ating summative test, second summative test for grade 6 na 20 items, binubuo ng 3 parts of different activities. So, pwede nyo din siyang i-revise kung meron kayong gustong idagdag or baguhin. Hope teacher nakatulong tong video na ito para sa paggawa natin ng test or summative test para sa ating mga learners for this first quarter. So, kung may tanong po kayo, pwede po tayo mag-type sa ating comment section. At if nagustuhan nyo po tong video, please click the like button. So, hope nakatulong tong video. So, maraming salamat. Till next time, with Teacher Bean.